Anong gagawin mo kung isang araw, bigla kang pagkaitan ng mga bagay na dapat meron ka? Maayos na pagkain, buong pamilya, o magandang kinabukasan? Para sa mga batang Muslim na nakatira sa bahay ampunan na to, hindi lang to tanong, kundi realidad. Andito tayo ngayon sa Marawi City, kung saan nangyari ang nakakalungkot na gera sa pagitan ng mga rebeldeng ISIS, Maute at sundalo. Andito mismo sa kinatatayuan ko ang tinatawag na Ground Zero, ang lugar kung saan naganap ang matinding bakbakan na nag-iwan ng trauma sa marami nating kababayan. Kasama si Mama Tu ay kinuwento niya ang nangyari dito nung panahon ng gera. Yung iba nagsilikas sa mga probinsya nila, as in yung mga tao sa Marawi nagkawatak-watak. Talagang maglilikas kami kasi bubumbahan daw nila ito. As in wala, zero. Yung ganitong nangyari, nangyari, wala. Nagkawasak-wasak at paulit-ulit na pinasabog ang lugar. Nagkalat ang marka ng mga bala at pagsabog sa mga bahay at establishments. Ang naiwan trauma sa amin, yung ari-arian namin, mas gusto mo pa yung nasunugan ka kasi meron ka pang maililigtas. Nangyari sa amin dito sa siege, as in wala, wipe out na. Ang hindi namin matiis itong pagsira sa mga bahay namin. Pero okay naman. Siguro yun yung ngayon sabi ng Allah sa amin. Pag dumaan sa inyo ang masakit o mahirap, papalitan din yan ng maganda. Para sa 2.1 bilyong Muslim sa buong mundo, ang Ramadan ay isa sa pinaka-importanteng okasyon o banal na ganap kada taon. Isa to sa panahon ng pagsasakripisyo at mas pinagtitibay na relasyon sa Diyos ng Islam na si Allah. Isa rin to sa panahon kung kailang binibigyang halaga ang pagbibigay ng simpatsya sa mga mas nangangailangan tulad ng mga batang ulila sa bahay ampunan na to na kung tawagin ay Torel. Itong bahay ampunan ay tirahan ng mga batang to na naulila na sa kanilang mga magulang. Marami sa kanila na wala ng tatay at kung minsan ay pati nanay. Kadalasan ay nawala na ang tatay nila dahil sa sakit o sa hindi magandang trahedya. Ang iba naman ay pinadala sila sa Torel dahil di na sila kayang buhayin ng kanilang nanay. Buti na lang at may isang taong nagmalasakit sa kanila at tumayong parang tatay nila. Siya nga pala si Ustad Junay. Karamihan po sa kanila ay walang tatay po. Yung iba pag tinatanong natin, sabi nila yung tatay ko namatay sa ganito, sakit. Doon talaga ako naiyak sa isang bata na sabi niya, yung papa ko sabi niya, walang kasalanan sabi niya, tapos bigla na lang binaril. So napakasakit yun sa akin sabi niya. Hindi natin maiwasan na yung tinatawag na rido, lalong-lalo na po yung tribo naming mga Maranaw. Yan po ang pinakamalaking problema po namin, yung rido po. Halimbawa, may napatay po. Yung pamilya nung napatay po is gaganti po yan. So hanggang maggantihan po sila, hanggang maiano po yung walang kasalanan po. Mayroon pong isang estudyante natin na naluha talaga kung nung ikwento niya. Sabi niya, parang sanggol pala ako sabi niya, namatay na yung tatay ko. So hindi ko na sabi niya nakita yung mukha ng tatay ko sabi niya. Nakaka-relate ako sa sitwasyon nila dahil ako rin mismo ay nawalan ng tatay, 2 years old pa lang ako. Ramdam ko yung kagustuhan nilang magkaroon ng magulang na mag-guide at magpapalaki sa kanila ng maayos. Sabi ko, paano na po kaya yung mga batang walang mapagsabihan ng problema nila? Kasi wala silang tatay, walang... Matagal nang patay yung tatay ko. Tatay ko naman po, matagal na po siyang pumanaw noong 2013 po. Matagal na patay. 12 years old pa ko doon. Ngayon po kami magkakapatid. At sobrang nasasaktan po ako kapag nakikita ko po ang aking ina na nagtatrabaho. Namatay siya sa sakit kasi nagsisigarilyo. At saka uminom din. Yung tatay ko po, mayroong gumawa sa kanya ng masama yun. Pinredo lang tatay ko. Nagpapasalamat din ako na meron pa ganitong mga lugar. At saka nagpapasalamat din ako sa mga ustad na tinanggap kami nila mga batang ulila. Masakit po eh. Masakit po kasi mawala ng tatay. Sobrang nasasaktan po ako kapag may nakikita akong bata na may nanay at tatay. Hindi ko po siya nakita kahit literato lang po. Masakit po kasi kaya hindi mo nakita yung tatay ko. Sabi ko po sa tatay ko, mahal ko na siya. Namimiss ko sa kanya. Yung bata pa ko, inalaga niya ako ng mabuti. Nagpapasalamat din ako na nandito ako din sa Torel. Gusto ko din mag-aral ng mabuti.
Ang pangarap ko po, kasi gusto kong makapunta dito sa Saudi para kapag-aral doon ako. Gusto ko pong maabot na pangarap na makatapos po ako sa pag-aaral ng Arabic. Pangarap ko po maging isang kagaya din ng ustad ko para makaturo ko. Umaabot na sa ang ulam ng mga bata po, yung galunggong po, hinahati-hati po yun. Itong lugar po namin, yung mga bata po ay hindi po sila nagbabayad po. Kung ano man po yung dumating, yun lang po ang aming dinidivide para po sa pang-araw-araw na pong kailangan po. Ang pangarap ko naman po sa mga bata, mahigitan po yung kung ano po yung narating ko po. Gusto ko po mahigitan nila ng sobra-sobra pa po. Yun po ang pangarap ko po sa kanila po. Ang mensahe ko lang po sa lahat ng mga bata po, magsikap po kayo, maging matatag, tanggapin niyo sa inyong puso yung mga turo namin na mga guro niyo po. Gusto ko po sa inyo po na lumaki kayong disiplinado po. Gusto ko po lumaki po kayo na may galang po, may galang sa matanda. Sa lahat po ng nanonood, nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan namin o kahit sa buong mundo po, patuloy kaming tinutulungan sa aming adhikain. Galing po sa akin na namumuno po sa ating turil. Nangangailangan po kami ng tulong niyo po kasi itong turil po ay wala pong nakalaang gastusin po. Kung ano po ang bukal sa inyong kalooban, o di kaya bisitahin niyo po kami dito para makita niyo yung aming kalagayan. Pero dahil madami ang bilang ng mga bata at iisa lang si Ustad, ay kahit siya mismo, hirap din pagkasyahin kung anong meron sila. Bukod doon ay hindi pa kompletong nabubuo ang bahay ampunan. Gaya na lang ng lugar na to kung saan sila nagluluto ay walang dingding. Hirap din sila dahil nababasa ang niluluto nila lalo't madalas ang pag-ulan dito. Isa pang malaking problema ay ang kawalan nila ng banyo. Ang resulta ay sa ilog lang sila naliligo at sa damuhan lang din sila nagbabawas. At tanging donasyon lang ang bumubuhay sa kanila araw-araw. Hindi magiging posible ang pagpunta natin dito kung hindi dahil sa isang food supplement na iniinom ko ng pampalakas na katawan na siya ring sponsor ng video na to, ang Power Cells Herbal Capsule. Marami itong superfoods ingredients para matuldukan ng sigurado ang iba't ibang uri ng sakit gaya na lang ng pneumonia, cardiovascular disease at iba't ibang uri ng cancer. Ako rin mismo umiinom nito para mas lumakas pa yung pangangatawan natin at i-guide pa tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas gaya ng Luzon, Visayas at Mindanao para maabot pa natin yung mga kababayan natin doon. Pwede kayong pumunta ng Lazada at gamitin yung promo code na BRIGKLFB1 para magkaroon kayo ng 5% discount. Nasa comment section yung link. At yun, maraming salamat Power Cells sa pag-sponsor at pagtulong sa video natin ngayon. Dito sa moskeng to, nagsama-sama at nagdadasal ang marami sa kapatid nating Muslim. Pagpa-fasting o striktong pag-aayuno ang ginagawa sa mga panahong to. Napakabanal na sandali ito sa kanila dahil taimtim at taus-puso silang nagdadasal at humihingi ng kapatawaran. Mas pinapalalim pa ng mga kapatid nating Muslim ang kanilang relasyon at pananampalataya. Sa gitna ng kanilang hirap, mahigpit pa rin nilang isinasabuhay ang Ramadan. Napakabigat sa pakiramdam na makita mong ibang mga bata na kumpleto ang magulang habang ikaw ay parang mag-isa lang. Kaya naman ngayon ay papasayahin natin sila. Una ay pinadingdingan natin ang matagal na nilang concern na lutuan. Ito ang itsura nun at ito naman pagtapos. Dahil dyan ay di na mababasa ang niluluto nila. Pagtapos ay tinawag ko naman ng mga bata para ipakita ang hinanda natin para sa kanila. Sige, tagalin nyo na. Oh, yan. Ito po. O, tara, pasok. Ito na yung surprise natin sa inyo. Tara. Nakita nyo? Bukod dito sa binigay namin ngayon na pagkain, meron din ako bibigay na tulong kay Ustad at sa inyo rin para sa inyo, para sa Torel po. Itong binigay nyo sa amin is napakalaking tulong po ito sa amin. Ito po ay magagamit namin sa pang-araw-araw po na pangangailangan namin dito po. Ang masabi ko lang po, biyayaan sana kayo ng Panginoon. Maging matatag ang inyo pong mga lakbay po. Lahat ng sulok ng Pilipinas po, ipagpatuloy nyo pa at mas marami pa pong kayong mapuntang lugar po.
napakalaking tulong po yung pagdating nyo sa amin dito po. Talagang saludo po ako sa inyong adhikain. Yung ginagawa nyo po is tagos sa puso po. Sa ngayon ay ito lang ang kaya natin maibigay dahil limitado lang din ang mga budget natin sa mga binibigay sa content o sa mga videos, pero sa pinagsama-samang effort at tulong mo, may magagawa pa tayo. Sa pag-share mo ng video na to ay malaking tulong na para makarating to sa mga willing mag-abot ng additional blessing sa bahay ampunan. Nasa comments sa baba kung saan pwede kayong magpadala ng tulong financially. Bukod sa tulong na nabigay natin, ay ang pag-share lang ng istorya nila sa buong mundo ang kaya kong gawin. Hiling ko lang para sa mga bata na magtagumpay sila sa buhay at marating nila ang mga pangarap nila. Subscribe King Lax! Yay!